Alright, mga kaplastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another content. At isang tatalakayin natin ang tungkol dito kay Badang at kay Looney, mga kaplastic. Bagamat itong si Badang ay humihingi na rin ng tawad sa publiko at ipinost niya po mismo sa kanyang social media accounts yung kanilang conversation sa video call nila ni Looney, mga kaplastic, na ang caption pero hindi ka nakikipagbati sa akin, sabi ni Looney, dahil kailangan mo lang ng kakampi ngayon dahil kaaway mo si Akata. Kamakailan lamang meron silang altercation between Badang and then kay Akata, na lagi siyang tinitira ni Akata, mga kaplastic. So bagamat hindi naman layunin siguro ni Badang, pero paronin natin yung video. Teka, wait lang. Panorin natin yung video na kung saan ay conversation nila ni Looney at ni Badang. Panorin natin. Gusto ko na. Ito, Looney. Tol, kamusta? Nakita ko yung post mo. Totoo ba yun? Oo naman, alam mo, gusto ko na tapusin yung mga ganyang bagay. Siyempre, tumatandaan na tayo. Mahirap naman yung puro ganun pa rin, di ba? Doon ako sa likod kasi mga tulog na yung bata. Pag-uusapan namin dito, Dang, kung talaga bang sincere ka dun sa panghihingi mo ng tawad kay Loons. Oo, men, no. Seryoso lahat yun kasi hindi naman biro din yung habang buhay na lang na utak-upal ka. Kahit sabihin mong karakter mo lang yun sa internet, pero yung epekto yun sa pamilya mo, iba, di ba? Sobrang ano yan, kung wak na wak ka na yun eh, kumbaga. Ano ang nagtulak sa'yo, Badang, para maisip yan? Anong naisip? Ba't mo naisipan? Wala, bigla lang pumasok sa isip ko na maging gudang muna ako para iba naman yung approach sa akin ng tao. Iba yung tingin. Bakit muna? Ano yung dahilan? Kasi gusto ko maintindihan. Ano ba? Magbabagong buhay ka na ba? Ano? Hindi, parang syempre, habang Parang image. hindi rin eh. Kumbaga, lumalaki kasi yung mga anak ko. Siyempre, babae. Ayoko rin naman nabubuli sa school. Saka gusto ko rin naman yung bilang Badang, yung dating nakaraan ko na makulit ako sa Facebook o sa kahit saan pa na personal. Gusto ko kasing ipakita sa tao na si Badang, makulit lang yan pero sa totoong buhay, hindi siya ganun. Gusto ko Alam mo, Badang, iba kasi yung pagiging makulit mo that time. Way back, nung una ninyong diss track ni Looney, napakinggan ko yon sa mga verso mo, sa mga verso ni Looney, kung paano kanya tinira o paano mo siya dinis si Looney. So may mga personals kang sinabi doon. At the same time, ginatungan mo pa ng mga posting sa mga Facebook account mo. Kaya nga nawala yung unang account mo, Badang eh. In short, gusto mo lang linisin dahil yung anak mo lumalaki na. Baga parang for the sake of your son or daughter na nag-grow up na siya, turning to the point na nagiging matured na siya sa buhay. At the same time, may mga nakaka-recognize din na ikaw ang anak o ikaw yung may anak o yung ama na si Badang, na nakikita nila sa social media na nagkakalat ka ng mga posting, puro ka katarantaduhan, umabot sa punto na muntik ka na mademanda ni Heisey. Di ba? Pati si Heisey tinira mo eh. Na nag-post ka etong huli lang about kay Looney, kung natatandaan mo yon, na ipinost mo yung
tungkol doon sa sinabi ni Shea doon sa 2x2 tsaka ni Smaglas na nirebisa mo siya o nireprise mo yung allegation na yon na rinoboke mo kay Looney sa post mo na ikaw ay nagsasabi ng totoo na legit na merong ugnayan o may nagawang mali o skandal di umano itong si Heisey kay Looney. So nangangahulugan lang yon mga kaplastik na yung mga ganong biro o kahit nasabi mong karakter mo man yan ay hindi mo pwedeng i-considera as content. 'Di ba bigla mong binawi nung bigla kang nirebat ni Heisey at biglang nauga ka doon. Na parang na-nervyos ka siguro sa nangyari dahil balak na nga mag-file ng kaso ng cyber libel sa'yo. Dahil naglabas ka ng mga patutsada na sinabihan mo si Heisey na meron, di ba? Na meron skandal, di umano. At yun, bigla mo binawi yung post at dinilit mo rin kalaunan. So hindi mo rin masisisi yung mga bashers mo sa social media kung bakit kada may post ka, may mga hindi magagandang salita against sa'yo. Hindi ka rin nalalayo kay Norman Mangusin kung magsalita eh. Ganyan na ganyan si Norman Mangusin. Makipag-argumento sa mga kaaway nila sa hip-hop. Alam mo naman sa mundo ng hip-hop mga kaplastik, marumi talaga yan. And that's the reason why si Glock 9 hindi niya na-encourage ang sarili niya na makipag-battle. Even si Andrew E. na gusto nilang mag-battle sa flip top, hindi gagawin ni Andrew yon. Hindi niya bababaan ng kanyang level sa mga MC na nagsisimula pa lang sa flip top. Nagets mo, badang? Na hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa biro. At hindi lahat ng mga biro, yung mga patutsada mo as a character badang, ay kailangan mo pangatawanan na ikaw ay gumagawa ng mga bagay na yon. Ngayon, kinalampag ka ni Heisey, doon ka na nadali. At marami ka ring dinis, si Akata, si Apex, at kung sino-sino pa. Nabasa ko yung mga post mo, laging naglalabas sa newsfeed ko yan kahit hindi kita pinalo. Bigla-bigla na lang lumalabas sa newsfeed ko yung mga patutsada mo na dinilit mo rin kalaunan. Diba? Tuloy natin yung video. Ita sa tao na meron akong kailangan na patunayan. Yung mga bintang sa akin, kailangan kong ipakita na hindi totoo lahat yan sa pamamagitan na magiging mabuti kang tao. Kasi Kaso ang problema, yung pinapatunayan mo, badang, ikaw mismo yung naglabas nun eh. Kaya nga itong si Looney, seryosong nakikipag-usap sa'yo. Hindi kanya tinatawanan kahit nakakatawa yung opinion mo. Bawat opinion mo nakakatawa eh. Kaya nga napapangiti ako eh. Kasi ang mga kakupalang taglay mo since day one, nung inano ka ni Sly Kane, binugbog ka, at hindi mo ina-admit sa sarili mong nanggahasa ka sa pamangkin mo, diba? Nang molestya ka, hindi mo ina-admit yun sa video hanggang pinanood ko tong buong video mo eh. In short, parang nakikipag-ayos ka lang for the sake of your daughter, of your family. Hindi naman valid yata sa mga MC yun, na parang ginagawa mong excuses yung pamilya mo dahil nababash na rin. Alam mo palang nababash yung pamilya mo, dapat from the start pa lang ginawa mo na i-mitigate yung bunganga mo. 'Di ba? Alam mo palang nababash na yung pamilya mo dahil sa consequences na ginawa mo, sana tinigil mo na.
Kasi bilang ikaw ay social media influencer, ano man ang sabihin mo online, even man sa may camera o wala, responsibilidad mo yan kasi pwedeng may possibility na madamay ang pamilya mo dahil sa ginagawa mo. At the same time, ang pinakakawawa rito yung mga anak mo. Kasi sila yung araw-araw na laman ng balita sa eskwelahan, kaya walang kumakaibigan sa anak mo dahil may tatay siya na kagaya mo. Gets mo ang ibig kong sabihin? Every counts of your speak, every counts of your action, it remains a consequences. 'Di ba? May kalakip itong parusa o mga implications. Kaya nga si Looney, seryoso kang pinapakinggan even na nakakatawa yung mga opinion mo sa kanya. Kasi parang lumalabas hindi ka sinseridad na manghingi ng tawad kay Looney. Hinihingi ka lang ng tawad kasi naagrabyado na yung pamilya mo. 'Di ba? Tuloy natin yung video. Hirap naman, lagi ka na lang bubulihin, gagawin kang content nila, ba na wala ka namang ginagawang masama sa kanila. So ang atake ko, tinitira nyo ako, papakita ko na mabuti para yung mga tao parang mapahiya. Diba? Parang mapahiya. Pero hindi ka nakikipagbati sa akin dahil kailangan mo lang ng kakampi ngayon dahil kaaway. Hindi, wala lahat, talagang kiniklear ko Dahil yung lahat ng kaalitan ko. Kahit nga si Apex pinost ko siya, si Lanceta, tapos si K-Ram, lahat nga lang talagang may shit. Pati si Jonas, yung nag-show kami nila Jonas itong January 21, personal ako humingi rin ng pasensya sa kanya. Sabi ko, tol, kung ano man yung nangyari sa atin, yung post-post natin, humihingi ako. Talagang hindi ako humihingi ng kakampi, hindi ako hindi ako mahanap ng simpatya. Ginagawa ko to para sa akin, sa pamilya ko, para maayos ko lahat. Kaya sabi ko, nag-post din ako, si Glock, gusto ko rin yung maayos kasi 'di ba si Glock, nasabihan ko rin. Siyempre, sa anak mo, hindi yun. Kaya sabi ko, gusto ko rin Ito, may next video pa dito. Ito. diba, para mapahiya. Pero hindi ka nakikipagbati sa akin dahil kailangan mo lang ng kakampi ngayon dahil kaaway. Tapos si K-Ram, lahat nga lang talagang may shit. Pati si Jonas, yung nag-show kami nila Jonas itong January 21, personal ako humingi rin ng pasensya sa kanya. Sabi ko, tol, kung ano man yung nangyari sa atin, yung post-post natin, humihingi ako. Talagang hindi ako humihingi ng kakampi, hindi ako mahanap ng simpatya. Ginagawa ko to para sa akin, sa pamilya ko, para maayos ko lahat. Kaya sabi ko, nag-post din ako, si Glock, gusto ko rin yung maayos kasi 'di ba si Glock, nasabihan ko rin. Siyempre, yung sa anak niya, hindi yun. Kaya sabi ko, gusto ko rin makausap si Glock ng personal, hihingi ako ng pasyensya. Kaya talagang gusto kong planchahin yung pangalan ko, gusto kong linisin yung mga kabulsitan Sa sa lahat buhay talaga, ko. kahit kay Kane, kakausapin mo si Kane. Kung pwede, pero syempre mas malalim yung namin sa kanya yung ginawa niya rin sa akin Kung gusto mo ayusin, Tama, defensive siya yung ginawa niya sa akin Hindi niya ma-admit sa sarili niya na may ginawa rin siya sa pamangkin niya. Sa pamangkin ni Sly Kane. Pamangkin mo. Na anak ni Sly Kane. 'Di ba? Hindi mo ma-admit sa sarili mo, parang pinalalabas mo na ikaw yung inagrabyado ni Sly Kane. So parang hindi naman ata fair yun. Hindi ata fair. Lalong-lalo kang hindi mapapatawad ni Sly Kane yan. Dahil siya yung pinagmulan Siya yung pinaka-core kung bakit ka binabash ng mga kapwa MC. Diba dyan nagsimula ang lahat? Kaya nga nawala ka sa flip top bigla Dahil nga nabubuli ka ng mga kapwa MC mo. Tapos ngayon parang pinagtatanggol mo pa yung sarili mo na hindi mo ina-admit na ikaw mayroon kang kasalanan din kay Sly Kane. Diba ang pangit pakinggan yung mga ganong kataga? Parang hindi talaga sinseridad para sa akin
dapat sinasabi mo ay may kasalanan kasi ako na mabigat kay Sly Kane yung ginawa ko before na minolestya ko yung aking pamangkin. Kaya bala ko rin sana maghingi ng tawad kaso baka hindi rin niya ako tanggapin. Yan ang magandang word. Kung hindi man niya ako kayang kausapin harap-harapan, off-cam man yan o sa harap ng camera, tatanggapin ko na lang po yung ano man ang desisyon ni Sly Kane sa akin. Dapat ganun. Hindi yung hindi yung tipong parang ito yung sinabi mo eh. Kahit kay Kane, kakausapin mo si Kane. Kung pwede, pero syempre mas malalim yung ano namin sa kanya yung ginawa niya rin sa akin eh. Kasi kung gusto mo ayusin lahat, di mo pwedeng piliin lang eh. Well, Diba? Lahat yan, Tama yun. Halimbawa, si Glock na kaibigan siya ni Kane. oo. Si Glock, kaibigan ko. Diba, alam mo naman yung pinanggalingan dati. Since ano pa, tapos diba nagkaayos tayo dati sa flip Oo. tapos natin nag-battle. Kaya Oo, nga. pa tayo nag-away ulit, diba? Dahil siguro hindi mo alam na yung akala mo, yung fake page na tumitira sa'yo, akala mo ako. Kaya banat ka ng banat sa akin o nasa kulungan ako. May mga Ayun, diba? may mga ganong moment talaga yung mga fake news na nakakarating sa akin. Talagang maraming tumitira, maraming nagsasabi, sabi ko sinabayan ko na lang yung alon ng SOCMED kasi ang hirap din, sabi ko wala naman akong ginagawa na wala na nga ako sa hip hop industry, lubog na nga ako, sabi ko ganito pa yung nangyayari kaya parang sabi ko sabayan ko na lang. Kahit si Yan na nga mali sa'yo eh. Nagpapaniwala ka sa mga fake account eh. Hindi mo man lang nire-research kung talagang galing kay Looney yun eh. Diba? Moral lesson yan. Napakababa kasi ng IQ mo badang eh. Sa totoo lang, real talk yan. Kapag mayroong bumabanat sa yung tao, i-research mo muna kung saan nang gagaling yung chismis. Saka mo banatan yung kaaway mo kung if ever na totoo man talaga yung mga allegations against sa'yo. Hindi, banat ka ng banat kaya lalo ka nababash. Wala kang sariling critical thinking, basta-basta ka na lang nagre-rebat. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Papasok na po ako sa aking trabaho. At sana po magkaayos na nga talaga kayo at manahimik ka na at badang sa mundo ng hip-hop. Huwag ka nang pumasok pa sa mundo ng flip-top. Dahil wala, babalik at babalik pa rin yung allegations na yan. Nagsacycle pa rin yung galit mo eh kapag ikaw ay nagbabattle. Mas mainam na lang na magtrabaho ka na lang as marangal na tao, nagbebenta ka ng chili garlic. Diba yun? Okay naman yun eh. Walang problema dun. Take advantage mo na lang yung mga sumusuporta rin sa'yo. Huwag ka na maging kupal na kagaya ni Norman Mangusin. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Nagidig sasabing, ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.